Ay no, nasa biyahe kami ngayon. Road trip mode muna. Kung mapapansin nyo na Silex pa lang kami. Maayos pa ang kalsada, tahimik pa ang buhay. Maya maya ibang usapan na yan pag gutom na. Ini-enjoy lang namin yung daan tapos bahala na kung saan kami aabutin. Ang biyahe natin ngayon ay papuntang Tarlac. Pagkalagpas namin ng Silex, unti-unti na namin binabaybay ang Tarlac. Dito mo na makikita yung ibang tanawin. Mas maluwag na ang kalsada, mas presko ang hangin, tapos yung mga bundok parang unti-unting sumusulpot sa gilid. Habang nagdadrive nga ako, napapaisip na lang ako. Sabi ko, ganito pala pag walang traffic at may ingay na busina. Relax lang habang nagdadrive. Tapos makikita mo yung mga gandang tanawin at nag-uusap-usap lang kayo sa loob ng kotse. Sobrang ganda ng mga tanawin dito, lalo na pag tumitingin ka sa malayo. Yung tipong parang gusto mo na lang huminto tapos magpipicture na lang kayo sa gilid. Perfect yung spot pang my day o pang palit ng profile pic. Habang tumatakbo nga kami, makikita mo yung palit ng tanawin mula sa mga bahay tapos unti-unting nagiging bukirin hanggang sa mas tahimik na kalsada. Habang binabaybay nga namin yung kalsada, napapaisip na lang kami. Ramdam mo yung simpleng saya, yung saya na hindi nabibili, hindi pinaplano, kusang dumarating. At doon ko naisip, minsan ang tunay na kayamanan pala ay oras. Oras na kasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Oras na malayo sa stress, malayo sa problema, malayo sa pressure ng mundo. At bumaba nga pala kami saglit para mas makita yung tanawin. Habang nakatayo ka dito, mapapansin mo kung gaano kalawak ang paligid. Yung tipong parang kasyang lahat ng pagod mo. At pagkatapos nga ng mahaba-habang biyahe ay nandito na kami sa Monasterio de Tarlac. At pagbaba pa nga lang namin ng sasakyan ay mararamdaman mo na kaagad yung simoy ng hangin. Dahil ang Monasterio de Tarlac ay nakatayo sa ibabaw ng mga bundok. Ang una nga namin pinuntahan ay itong lumang simbahan. Dito pwede mong ipagdasal ang lahat ng iyong kahilingan. Makikita mo rin dito yung rebulto ni Poong Nazareno. Medyo marami nga ang tao ngayon dahil araw ngayon ng linggo. Dinadayo nga rin pala ito ng mga tao at marami kang makikita dito ng mga ibang lahi. At isa rin to sa mga tourist attraction na makikita mo lang dito sa Tarlac. Ang Monasterio de Tarlac ay isang Benedictine monastery na itinatag noong 1965. Matatagpuan nito sa San Jose, Tarlac at kilala sa napakagandang tanawin ng bundok at mga hardin. At dito mo rin makikita yung malaking statwa nila ng mahal na poon. At ito ay nakaharap sa mga naglalakihang mga bundok at mga gandang tanawin. At syempre, hindi mawawala dito yung picture-picture. Kahit pawis na at gutom, abay sige pa rin. At papunta na kami dyan sa may isang simbahan para magsimba. Sabi kasi ng mga tanda kapag nagsimba ka dito at humiling ka ng mga kahilingan mo, karamihan daw doon ay natutupad. Nagsimula na nga pala dito yung misa. Napakalawak nga ng simbahan dito at marami nagsisimba dito na galing sa iba't ibang lugar. Meron pang nanggaling sa mga probinsya, galing sa Manila, galing pa sa mga ibang bansa. At sa sobrang dami ng tao ay hindi na kami nakapasok sa may loob. Kaya naman dito na lang kami sa labas at dito na lang kami nakinig sa misa. At pagkatapos nga ng misa ay umalis na kami dahil may mga iba pa kaming pupuntahan. Ang susunod na pupuntahan namin ay ang Hambalan River. Syempre, biyahe ulit kami. Mas malalaking bundok na ngayon dinadaanan namin. Makapawaw ka na lang tapos sabay tanong, uy, tama pa ba itong dinadaanan natin? Pero ayos lang, part yan ng adventure. Palapit na kami sa Hambalan River, napapaligiran na ng mga bundok. Mas presko yung hangin, mas tahimik yung paligid. Yung tipo bang parang lalong bumabagal yung oras. At pagdating nga namin ng Hambalan River ay agad na kami nagpalit ng pandigo. At pagdating namin dito, ramdam mo na kaagad yung lamig ng lugar. Yung mga kasama ko, wala nang usap-usap, diretso na kaagad sa tubig. Napakatahimik ng paligid dito. Tapos yung tulog ng tubig, parang automatic na pinapakalma ka. Napapaligiran ng mga bundok yung ilog, kaya kahit simpleng upo lang, ang sarap na sa pakiramdam. Habang pinapanood ko silang maligo, napapangiti na lang ako. Ganito pala yung saya na hindi planado. Walang arte, walang rush. Tawa lang nasabay sa agos ng ilog. At bago kami umalis, isang tingin pa ulit sa paligid, sa mga bundok, ilog at hangin. Na para bang sinasabi nitong bumalik kayo ulit. At pagkatapos ng lahat ng yon, uwian na rin kami. Medyo pagod, medyo antok, pero sulit yung araw. Yung tipong kahit tahimik na sa loob ng kotse, okay lang. Kasi busog ka naman sa experience. Kaya naman kung umabot ka sa part ng video na to, salamat sa pagsabay sa biyahe namin. Minsan hindi mo kailangan ng bonggang plano para ma-enjoy ang isang araw. Isang road trip lang, konting dasal, konting tawanan at magandang tanawin. Okay na, hanggang sa susunod na biyahe. Drive safe lang lagi. Bye-bye!